Ay! What? Grabe yun ah. Ako ay na, sobra na. Ah! Time check 2:30 ng umaga. Habang natutulog ang iba, tayo naman ibabiyay ng Bicol. Bago matapos ang taon, bakit hindi natin papiyawan ng isang Bicol ride? Pero hindi tayo gagamit ng malaking motor sa ngayon kasi itong PCX ang gagamitin natin. Gusto ko kasing subukan yung gulong ng silpak natin dito sa harap eh. Nagpalit ako ng Michelin City Grip 2 isa't kalahating taon na ata nakakalipas. Tapos kakapalit ko lang ng harap ng isang araw. Hinayaan ko kasing stock to nun dahil walang stock sa isang Michelin na 110/70 14 dito sa harap. Pero para hindi maging chapsoy ang itsura, eh nilatagan ko na ng 110/80. Okay naman, hindi naman natama sa tapalodo kahit tumaas siya ng bagya. Magkasaktong-sakto lang ito. Naglagay pa ako ng fender extension. Tiyan ko lang to gagawin sa buong buhay ko. Bicol tapos mag-isa lang. Nag-big bike kaya ako. Kaso kasi ako na maingay na motor papuntang Bicol eh. May mga dadaanan kasi tayong liblib. Baka mabulabog yung mga dadaanan natin. Kasi ba't di pa tayo kumukuha ng adventure bike eh. Pero okay lang yan, at least tipid yung biyahe natin. Scooter na lang muna tayo. Simula dito sa Cavite, sabihin natin punta tayong Kamalig Albay. Meron tayong 445 kilometers. What? Oras ng biyahe 11 hours and 16 minutes. So hinto-hinto pa tayo. Sabihin natin mga 12 oras. Start na natin. Ito kagandahan sa tahimik na motor kapag alangan ng oras yun. Okay, Lord, pingin po ng gabay. Medyo nag-aambon-ambon na. Nag-post tayo ng picture sa YouTube at Facebook natin na pupunta tayo ng Bicol. May mga nag-comment, ingat daw at maulan. Yung mga tropa nag-chat din. Sabi ingat at sobrang lubak, malala. Kakayanin natin to. Meron akong kaba na nararamdaman, ewan ko ba eh. Gusto lang natin yung aux light natin. Yan. Silip sa mayon bago matapos ang taon. Tara. Ang ganda pala sa gabi ng simbahan ng Dasma. Sarap bumiyahe kapag gantong oras, no? Yung sobrang aga pa, wala ka talaga makakasabay. Alam mong nasa Dasma kapag puro parol yung Center Island eh. Biyahe natin to papuntang Tagaytay. Naku po, bababa tayo ng Tagaytay. Ang daan natin na Talisay ba? Ganitong oras, napakadilim dun. Yung gulong natin sa harap, dahil hindi na ito yung stock size nya, nagdagdag tayo ng aspect ratio. Ramdam mo na medyo umangat yung harapan ng motor eh. Ang naalala ko lang kapag dumaan tayo sa mga malulubak na daan at yung mga malilit na bato, baka mag-ingay dahil tatama siya dun sa dulo eh. Pero malaman natin mamaya. Kung masira man yung extension natin, eh di masira. Time check 3:30. Hindi na tayo sa Tagaytay. Laki ng parol oh. Parol tuloy. Christmas tree. Ito parol ako ng parol. Ito yung iniwasan kong daan ng ganitong oras eh. Talisay Road. Madilim dito eh. Alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive, Jesus is alive. Maghay, maghay, maghay ka dyan, anak ng toko ka. Madilim dito oh. Hindi na lang malakas yung ilaw ko. Wala ba akong kasabay? Guys, where are you guys? May nakita akong liwanag sa dulo. May kotse yata tayo sakbay. Maghay, maghay forevermore. Yan, si tropa. Meron pang isa. Okay, dito na tayo sa baba. Yes! Good news mga kitty pies. Walang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Ito na, SLEX na to eh. Nabaksak na ulan. Kailangan ko magkapote ah. Para bang gasolina pwede yung tuwan dito. Lalayo kayo, ito ang dapat hindi nyo kalimutan. Kapote. Hindi mo na ako mag-gloves. Mabasa lang yung gloves ko. Sabi ko nga, ilagay na natin to eh. Yan. Papalag na yan. Okay, naka-waterproofing na tayo. Walang ulan ang makakatibag sa atin.
I don't know what to say, my heart is broken in tears. Tuwa na tayo dito. Ito patsaong tong kaliwa na to. Parang dilim. Wala ba ang oxlight? Wala nga. Wala. Pag kumanan tayo dyan, Laia. Ito, ginagawa ba yung daan? Ay, hindi tulay. Kakanan tayo eh. So yun na Bicol, yun. Kanan. Ay, napakadilim naman sa lugar na to. Grabe. Oh, naalala ko to dito kuminto nun. Medyo bubutok na yung araw. Time check 5:40 na ng umaga. May kutsinta. Bakit gano'n? Wala nang amoy. Bakit sinusundan ako ng amoy? Ano kaya yun? Okay, diretso tayo. Lugar to. Thank you, come again. Lamig ah. Naninig ko na ng gusto ang daan. Ayun na naman yung amoy ng kutsinta. Ano ba yun? Parang ng daan. Grabe. Araw na. Kailangan natin magpagas. Ganun na lang siguro gawin natin. Every time na papalo ng 3 bar tong PCX, patap up tayo. Tingnan natin sa garin, mahirap na. 91 full tank. 330 mo lang. May 7-Eleven dito. Kape muna tayo bago isip yung mga cutie pies. Kasi ito na lang pala tayo tsaka shop up. Gutom ako. Habang nakatambay tayo sa may 7-Eleven, may mga nag-chat sa akin. Meron silang shinare na advisory sa mga pupunta ng Bicol, lalo na sa Camsur. Sobrang traffic daw. Pero buti na lang nakamotor tayo. Siguro naman makakalusot tayo sa mga maliliit na espasyo. Sana kayanin. Ang lalaki ng butas, no? Let's go tayo. Ang daan pa Bicol at Atimonan. Oh, lubak ba yan? Ano ba ito? Malalim ba ito? Pag may tubig, nakakatakot daanan. Di mo lang kung malalim o hindi. Lala, oh. Ay. May patag naman pala dito sa bandang gilid. Op! Buti na lang maliwanag na. Kung gabi ko tinira to, delikado ako. So 8 hours pa ang biyahe natin. At least mga 9 o'clock makaalis ako bukas. What? Ang aga naman yun. Para lang maliwanag pa, tsaka makita natin yung daan. Alam nyo, basta ang daan, araw-araw dinadaanan ng truck. Yan talagang kakalabasan eh. Butas-butas na daan. Ang lala, oh, grabe to, oh. Tindi. Puro truck, grabe. Kaliwa, Bicol. Kaliwa tayo. Parang pinastahan lang yung daan eh, oh. Tindi, grabe itong daan na to. Ay! Ano kaya kung sa X10R din na lang ako dito? Durog yun. Actually parang niremedyo na nga nila yun. Tinapahalan nila. Ako nasa Temple Run. Ay, kakanan pala ako dito. Ay, ito ata yung nga, Quezon Protected Landscape. Ito ata yung papuntang Bituang Manok. Oh, wow. Teka, bakit pala ako? Di ba tayo pababa ako? Yung mga nag-assist pa rin pala dito talaga. Grabe dedication nila. Bituang Manok. Ingat lang at madulas, ayun, no? Nag-flow yung mga tubig. Tataon yung traction control na dito. Pero buti tayo, meron tayong traction control kahit 160cc lang ito. Ito yung Bituang Manok. Ah, ito. Baka hindi eh. Chicken intestine na mga cutie pies. Tigas ng kamay ko. Lamig kasi. Ito kagandahan kapag mag-isa ka lang bumiyahe eh. Nakakahinto ka sa mga lugar na gusto mo. Pag may kasama ka, nakakahiya eh. Minsan naiinip pa. Kasi ikaw nag-vlog, sila hindi. Pinagtataka ko lang, bakit Bituang Manok ang pangalan ng daan eh? Pwede namang Bitukan ni Junjun, Zigzag Galore, mga ganun.
Pero bakit may tukang manok? Ito. Teka, lumalawit pala yung jacket ko. Malabas pala to. Ayun, ganyan ko lang. Dalawa pala to. Akala ko isa lang. Okay, dito na tayo sa baba. Right. Tingin kanan. What? Grabe yun ah. Hindi na lubak yung balon na yan. So, suspension ko dito. Kaya sinasabi ng mga subscribers na sobrang traffic daw. Lubak ba to? Hindi. Okay. Bicol, Gumaka dito. O, dagat na pala yung gilid natin. Ay, ito na yung puro truck yung kasabay ko nun eh. What? Ay, sabi naman to, sir. Sa totoo lang, maganda na yung gulong na gamit ko eh. Pero kung ganito naman yung daan na dadaanan mo, wala rin. Actually, doon talaga hinulma itong gulong na to sa ganitong senaryo. Ang ganda pala ng view natin dito sa kaliwa. Yan! Ganda ng view. Mas maganda ko to kung di sana naulan. Ito na, welcome Plaridel. Yun! Sana maganda na yung daan dito. Isang busina na lang yung nagana sa akin. Dalawa dapat to eh. Hindi ko maayos kasi ang hirap baklasin ng PCX. Namumula yung part na yun. Ano yun? Ganda-ganda ano? Diba? Gumaka, Quezon, Barangay Rosario, Maharlika Highway. Time check 8 o'clock ng umaga. Naku po, si kuya hindi marunong mag-drive. Ay, madalas tong bakal na to eh. Yan, dapat straight lang. Stretching muna tayo. Dumi ng helmet oh. Nasa natin. Wala na akong makita kanina. Puro alikabok ng helmet. Okay, bali meron pa tayong 6 na oras bago makapag-load sa pupuntahan natin. Ito, laban na tayo ulit. Nag-gloves na ako. Kala ko makakompromise tong fender extension natin kasi tumaas nga yung gulong. Pero hindi. What? May mga buhok pa rin. Kung to 6 hours na ako biyahe. Dumilim na naman, anak na. Guys, pasensya na kayo kung yung ibang mga clips natin ay may mga static kayo narinig. Ewan ko pag nababasa ng bahagya yung connector. Gakaroon ng static. Umuulan kasi kanina eh. Sana ngayon okay na. Ay nako, talaga. Okay, kakaputi na nga ako ulit. Tayo dito. Ano na mangyari? Ang dadaanan, giliw ko. Ay grabe. Ilang oras na puro lubak ang dinadaanan ko. Ay nako. Grabe yun. Nakarating tayo dito sa arko ng Gateway to Bicolandia. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Time check 10:30. Ito checkpoint. Ay, matuyo ng cellphone ko. Malobat na. 4 hours and 30 minutes pa ako.
nature mga kitibans. Iiyak ko. Success! Saya naman sa daan na to, ang luwag. Sarap oh. What? Nauna ako yung van. Ito na ba yung sinasabi nilang malalang traffic? Teka, check natin itong nangyari ngayon. Naku, 34 minutes. Guys, sa mga uwi po ng Bicol, ang lala ng traffic na to. Pag nakakotse kayo, pag nakamotor, medyo kaya pa eh. Ito, nag-ride yung mga truck eh. Hindi, para 36 minutes. What? Ah, grabe oh. Mga driver, bumababa na. Ah? Ito, ang sabi ko eh. Grabe ito, ang tindi nito. What the F ka habang nagdadrive? What the F? Lala oh, grabe oh. Stand still eh. Kahit 1 km per hour, walang takbuhan eh oh. O may nag-hold dun sa dulo, may traffic enforcer. Wala, kailangan ng ganitong technique. Kundi gagabihin tayo sa daan. Oh, mayroon. Ay, may bus na. Pero mukhang matagal na yun. Mababa na yung mga driver oh. Grabe oh. Open? Grabe to, walang galawan. Ito na ako dadaan. Sabayin natin itong mga tropa. Hindi kaya. Yung mga tao nagmamakawa na sa akin. Siguro to sa pinakamatinding traffic na nakita ko. Tapos nito kailangan natin ng malupit na tanghalian. Ang haba, sobra. Parang hindi na pa ako napiga pero ilang minuto pa lang nababawasan. Meron pang 32 minutes na traffic tapos hindi gumagalaw. What the G? Medyo may fog pala yung lens ko. Sorry na guys. Eh. Ano nangyari sa lugar na to? Maganda kung uwi kayo ng Bicol, nakamotor kayo eh. Ewan ko, siguro lahat kasi mag-uwian kasi magpapasko. Kaya ba yan? Hindi kaya yan. What? Ako, mag-uukay tayo dyan pag ganyan gagawin. O, diba? Mag-uukay. Mag-uukay? Oo. Kailangan ko ng gawin to. May enforcer, pinapa gilid niya talaga yung mga motorista. Baga isang lane. Haba oh, grabe. Ano, kanina pa ako 18 minutes pa.
Naawa ako sa mga nakakotse. Kung nakakotse ako, ganito rin ang senaryo ko. Ay, ano naman, dami naman obstacles. Okay, kakayanin. Ay, bihirang buhay ito. Yung mga traffic enforcer, bawal kainin yung kabilang linya. Dahil dito, anak ng, ito yung nagpapatraffic. Winawanoy nila yung kabilang linya kasi may ginagawang kalsada. Kaya sa mga uwi po ng Bicol, sobrang lala nun. Itong oras na yun. Alin? Pwede sa kabila. Oo naman punta. Tayo na ng halian, mag-aalaun na. Nakahanap tayo ng hintuan dito sa may lechon. Gibless lechon. Along the road lang to yun. Tsaka naki-search ako. Gano'n nakalala yung traffic sa ano? Gano'n nakatagal yun? Manila. May traffic pa po din ng kasunod. Meron pa? Mas mano po dyan. Mas malala yun? Kung nag-clear ng daan, pero alam ko po kasi na-landslide ang may part siya na landslide, kaya isang main lang din yung pinapadaan. Ito landslide din? O may ginagawang daan? May ginagawa lang pong daan. Ito landslide. Opo. Okay na, laban na ulit tayo. Nakapag-charge tayo na cellphone. Hanggang 50%. Salamat dito sa lechon sa highway. Only rice. Kimlis lechon pala. Nag-landslide. Ay, lumupog nga. Thank you. Nakaramdam na ako ng alay sa likod Kanan Naga, tsaka Legazpi, kaliwa Sipokot proper, Daet. Dito tayo sa kanan. Ilagado talaga dito paggabi. Yan na nga ba sinasabi ko. Buta na tayo ng ulan. Teka, sabay mapa ko. Tara. Oh, come on. Sobrang lakas nito. Ang OA na. Sobra na to. Kailangan kuminto. Sobra na inside. Minto muna tayo saglit dito. Mukhang hindi ko na rin masisilayan ngayong araw yung mayon Ano sa makakapunta sa pagtutuluyan natin, alas 6 na. Hingi lang ako saglit. 2 hours pa rin. Pangalawang top up 350 rin. So nakakadalawang 350 na tayo. Nakaka 700 na ako simula Cavite. Umalis akong full tank. Parang nagagabi na no? Pero 3:30 pa lang. Sobrang dilim. Itong daan na dinadaanan. Weirdoan ako Sobrang sama nito. Anak ng toko. Dito tayo sa isang
sari-sari store. Nakiki-charge lang muna ako. Hindi pumayag si ate. Ate, salamat po ulit. Thank you. Panabwa daw, tanabwa. Tigton truck oh. Parang motor eh. Grabe. Saan yung ngayon? Matatanong ko ba yung ngayon dito? Nakalapag na tayo dito sa pagtutuluyan natin. Actually nakita ko lang to sa Airbnb. Pangalan nito Daco Locasia Suites. Malapit lang to sa parang bayan nila eh. Actually yan lang yung bayan. Kaya pa ako naghihintay dito. Ito lang pala yung kwarto natin. Yan yung motor eh. Isang buong araw akong basa. Maliit lang to na pag-stay natin. Pero pwede na. Para mapalipas lang ng gabi. Mukhang kailangan ko muna ng pahinga mga K-Device dahil alas 3 pala na umaga nasa lansangan na ako. Tutuloy na lang siguro natin to bukas. Good morning guys. Good morning Bicol. Okay naman dito sa natuluyan natin. Harap lang ng motor. May balete nga lang na malaki at mukhang walang ibang tao. Actually yun lang yung bayan no. Malapit lang yung mga bilihan tsaka kainan. Balita ko mayroon daw malapit na tourist spot dito sa pinagstayan natin dito sa Kamalig. Siguro mga 5 minutes away lang simula dito. Subukan natin puntahan ngayong araw. Malapit lang sa itong PCX. Nakarating ng Bicol. Salamat dito Michelin City Grip 2. Well, nag-uulan pero sana makita pa rin natin. Alright. So umaaraw. Luwa tayo dito. Ito pala ang itsura ng Kamalig kapag may araw Pero okay na akong ganito. Matuyuman lang. Lagi akong basa buong ride. Sabi nila maganda daw dito eh. Okay, ang lugar na pupuntahan natin ay ang Kitinan Hills. Kitinan. Anyway, dire-diretso lang. Umaraw ngayon, sana magpakita mo yun. So, ito ang Kitinan Hills. Ay, nakasulit naman. Kamalig, tuloy po. May mga flag. Okay, ito na yun. Oh, wow. Kitinan Ranch. Nasa yung mayon? Ayun yung mayon, nasa likod. Japanese tunnels. Ayan. Dude. Oh, come on. Ang ganda nito. Sarap sa pakiramdam. Hindi makakita ng gantong view. Tapos may mga horsey pa dun. Nice. Ganda man. Ganda ng Bicol man. Hindi nagpakita yung ngayon. Anyway, ganun talaga. Sama kasi ng panahon eh. Ganda nun, lawak no. Sarap sa pakiramdam eh. So if ever pupunta kayo dito sa Kamalig, sa to sa mga magandang puntahan, kalimutan ko yung pangalan ulit. Kitinan Ranch. Andun yung entrance, yung kanina nakita natin yung signage nila. I think pwede kayo mag-camping doon. Hindi ko lang sure kung magkano yung entrance. Pero mukhang di na tayo pupunta doon. So ting pupunta na lang ako dito. Hindi ko nakikita yung mayon. Dalawang rason kung bakit tayo pumunta dito. Para masubukan ang Michelin City Grip 2 na kinabit natin. Nag-upsize tayo sa harapan. Actually yung buong Michelin City Grip 2. At makita ang mayon na hindi nagpakita. Ang bihira. Alright, buong akala ko dahil sa lala ng daan dito sa Bicol may sira tong fender extension natin kasi medyo numpis yung allowance niya. Pero as you can see, hindi compromise. Walang nangyaring aberya, hindi nasira. At akala ko masira yung fender ko dahil sa mga bato. Pero hindi eh, okay pa rin siya. Intact pa rin. Wala na bago sa handling natin. Pero yun, walang
abira yung nangyari. Kaya yes, Michelin City Grip to approve. Maraming salamat sa magandang performance mo. Ngayon ang kailangan mong gawin, ibalik ako sa Dasmariñas, Cavite. Masama man ang panahon, wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Alam ko sarili ko, kakayanin natin At total, pinag-uusapan na rin lang natin ang Michelin. Bakit hindi pa tayo pumunta sa isang dealer ng Michelin dito sa Bicol? Doon yun sa may Legazpi. Sa Legazpi, ito ba Legazpi? Para malaman nyo na rin kung saan dito sa Bicol ang mabisang bilihan ng Michelin. Hindi nagpakita ngayon. Ma'am, naghahanap kasi akong gulong ng Michelin. Ano kayang pinakamura sa ngayon dyan? Actually sir, meron kami dito. Ito po yung pinakamabenta namin na Michelin. Pwede siya sir sa scooter. Pilot Street to sir. Pilot Street 2? Yes po. Pwede siya sa Mio, sa Click, sa Beat. Pwede siya pang unahan, pwede din po siya pang likod. Pang unahan likod? Apo, pwede. Depende po sa sizing ng motor niyo po. Pwede siya sa maulan, pwede siya sa maaraw. So wet and dry po siya. 50-50 po. Ang kagandahan po sa Michelin, mahaba po yung buhay niya. So mas matagal po siyang magagamit. Maglabas po sila ng 6 years warranty. Wag lang po lalagyan ng tire sealant. Itong warranty na to parang manufacturer's defect lang. Yes po. Halimbawa, may manufacturer defect siya na lumabas, pwede po siyang palitan. Pero paano kapag napako? So hindi kasama Hindi yun, po yung ibang usapan na yun, no? Yes Sa bagay. Magkano to? Actually Mahal sir, naman. nagre-range lang po siya ng 1,725. Not bad, no? Harap likod na yun. Ito sir, may City Grip to din kami. Actually, ito yung ginagamit ko sa scooter ko. Okay. Ito pang PCX. Pang PCX, Click 160, PCX 150, pwede po siya. Ang best pa pwede rin to. Ito sir, ang kagandahan dito, maganda po siyang gamitin ngayon sa panahon natin kasi maulan. Kasi yung tread pattern niya sir, ginawa talaga para sa maulan. Apo. Ang ganda rin ng kapit nito eh. Yes Paborito po. ko to eh. Ito sir, nagre-range siya ng 2,645. 2,645. Yes po. Harap likod eh, oh. Pwedeng gamitin, no? Yes. Pero kung sakaling hindi man pang scooter, pang underbone, Yes pang... po. Meron din ganyan. Meron din kami sir. Ito sir, may Pilot MotoGP din po kami. Ang ganda. Pang underbone sir. Anong pwedeng motor ang pwedeng lapagan ito? Pwede siya sa Raider 150. Sniper, Winner X. Yes po, pwede. Pasok dito. Kung more on performance rider yung may-ari ng motor, no? Yes Also, slick looking yung gusto nyo maging outcome ng motor nyo. Ipapalag to. Ito sir, na gulong na to, actually design siya para sa tuyong kalsada kasi dahil sa tread pattern niya. Pero okay lang naman din siyang gamitin sa maulan, sa basang kalsada. Yes po. Actually din sir, mahaba din ang buhay niya kaya mas matagal mo siyang magagamit. Magkano to ate? Nagre-range po siya ng 2,575. 2.5? Yes, 2,575. So, harap likod, 5K lang. 5K. Dalawa na yung gulong mo. Ano sunod dyan ate? Rock Street, dual sport. Sa mga scramblers, Oo. Tsaka pang... ang dual gusto sport, yung mag-offroad. off-road. Papalag to. Tingnan yung tread pattern niya. Ang ganda, oh. Iba yung itsura ng tread pattern niya sa Anarchy. Pero halos isa sila ng performance na mabibigay. Magkano to ate? Ito po, nagre-range naman siya sa 2,725. Pero depende po sa size. Yung presyo, yung mga sinabi mo, depende rin sa Depende sa size sizing. po. Apo. Okay. Pag mas maliit na size, mas mura. Okay, sige. If ever naghahanap po kayo ng Michelin tire, available po yan sa atin dito sa Bicol Speedtech, 120 Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Achievement unlock. Solo ride mag-isa, papuntang Bicol. Madalas may kasama ako sa mga biyahe ko, pero ngayon mag-isa lang tayo. May time na malungkot kasi wala kang kausap, pero mostly masaya kasi adventure eh. Ine-explore mo yung Bicol, hindi mo alam dinadaanan mo. Actually sinusundan ko lang ang color blue sa mapa ko eh. Dami nga lang mga obstacles sa daan. Traffic, lubak, ulan. Ang bihirang ulan. Hindi ko na tinanggal tong kapote ko. So sa mga uuwi po ng Bicol, magpapasko mag-New Year, keep in mind na sobrang lala ng traffic, sobrang lala ng daan. Yung daan alam niyo na yan, pero yung traffic kasi may ginagawa dyan sa may Ragay, then may daan na gumuho yung lupa sa ilalim. Yun, di naman masyado yun, dun lang sa Ragay. Yun ang sobrang lala, I mean standstill lala. So sa mga nakamotor, medyo kaya pa, ito na kaya. Sa kotse, mukhang mahirapan kayo. So, kailangan mahabang pasensya nyo. Ako ay uuwi na,
papuntang bahay ko, tapos Marinas, Cavite. Biyahe ko ay abutin ng 11 hours 37 minutes. Ng truck, alas 12 na. Sa makain, mga launa ko makakauwi nito, panigurado. Right, so mga KDPIs, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Hindi ko nga alam kung pwede bang huminto dito sa lugar na to. Yan mga KDPIs, maraming pong salamat sa mga suporta nyo. At see you sa next content.